Si Athena Venaki Cortez ay isang babae na pinaghirapan ang lahat ng mayroon siya. Sa edad na 32, pinamumunuan na niya ang isang vintage startup na gumagawa ng malaking ingay sa buong Asya. Matatawag siyang matalino, masipag, at may matalas na instinct sa negosyo. Ang lahat ng pag-aari niya ngayong kasama ang kanyang modernong minimalistang mansion sa isang exclusive village sa Makati ay resulta ng sarili niyang pawis. Binili niya ang bahay 3 taon na ang nakalipas. 1 taon bago siya ikasal. Ang kanyang kasal kay Elias T. Ventura ay naganap 2 taon na ang nakakaraan. Nakilala niya si Eli sa isang real estate expo, kung saan ito nagtatrabaho bilang isang broker. Para kay Thena, si Eli ay mukhang disenteng tao noon. Mabagal magsalita at tila may malalim na paghanga sa kanya. Si Thena, na laging abala sa trabaho at pulong, ay naghangad lamang ng isang kapartner na tatayo lang sa kanyang tabi. Umibig siya ng totoo kay Eli. At dahil sa pag-ibig na iyon, pinili niyang huwag ibunyag ang tunay niyang tagumpay. Hindi niya sinabi kina Eli o sa pamilya nito kung gaano kalaki talaga ang kanyang kumpanya. Hinayaan niya itong isipin na siya ay isang normal na career woman na nagkataong nakabili ng magandang bahay. Ayaw niyang makadama ng inferiority ang asawa niya. Sila ay nanirahan sa marangyang bahay na iyon isang ari-arian na. Ayon sa titulo na nasa safe niya, ay 100% pag-aari ni Athena Cortez. Nakarehistro sa kanyang dalagang pangalan. 6 na buwan matapos ang kasal, dinala ni Eli ang kanyang ina, si Aling Teresita Tessie T. Ventura, upang manirahan kasama nila. Ang dahilan, kailangan daw nila ng magbabantay sa malaking bahay habang nagtatrabaho sila. Ang kanilang buhay mag-asawa ay naging normal. Masyadong normal. Si Thena ay lalong naging abala sa pagpapalago ng kanyang kumpanya. Samantalang si Eli ay abala sa kanyang trabaho, na hindi alam ni Thena kung ano ba talaga. Ang tanging alam niya ay madalas magreklamo si Eli tungkol sa hirap ng paghahanap ng kliyente at paminsan-minsan ay nanghihiram ng pera kay Thena para sa operating expenses, pera na hindi na nito kailanman ibinalik. At ang kanyang biyenan, si Aling Tessie, ay parang laging tinik sa tahanan nila. Hindi naman lantaran ang kasamaan ni Aling Tessie. Ngunit ang kanyang mga sarkastikong puna ay laging tumatagos. Thena, paano ka magiging mabuting asawa kung gabi-gabi kang umuwi? Hindi mo ba naaawa sa Eli namin na mag-isang kumakain? Sabi niya isang gabi. Ito ay kahit na late umuwi si Thena dahil isinasara niya ang isang multimilyon na deal na. Bukod sa iba pa, ay makakatulong sa pagbayad sa utang ni Eli sa credit card noong nakaraang buwan. Madalas ding nagrereklamo si Aling Tessie dahil hindi pa raw nagbubuntis si Thena. Si Eli ang kaisa-isa kong anak. Tumantanda na ako. Kailan ako makakahawak ng apo? Dapat tigilan mo na iyang pagtatrabaho mo. Alagaan mo ang asawa at ang katawan mo para magkaanak na kayo. Ang mga komento ni Aling Tessie sa hapagkainan ay laging nakawawala ng gana kay Thena. Sa LA, ang asawa niya ay tumatahimik lamang. Minsan ay sasabihin lang ang mahinang, "Ma, hayaan mo na." Si Thena, nagsisikap naman. Nitong nakaraang linggo, napansin ni Thena ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Siya na laging may matibay na kalusugan ay madaling napapagod. Ang umaga ang pinakamasama, dahil sa biglaang pagsusuka. Ngayong umaga, habang sinusubukan niyang itali ang necktie ni Eli, ang amoy ng pabango ng asawa niya na normal niyang gusto ay biglang naging nakasusulasok.
Kinailangan niyang magmadali sa banyo upang sumuka. Anong problema mo? Tanong ni Ellie mula sa pinto ng banyo. Walang pakialam ang ekspresyon. Hindi ko alam. Baka masamang pagkain. Sagot ni Fena habang naghihilamos. Sabi ko na sa iyo. Huwag masyadong magpakapagod sa trabaho. Hirit ni Aling Tessie mula sa labas ng kwarto. Laging sumusulpot sa pinakamasamang oras. Ang pinakamagandang ginagawa ng asawa ay manatili sa bahay at asikasuhin ang asawa niya. Tahimik na lang si Fena. Napatingin siya sa salamin. Pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa isip niya, isang ideya na nagpabilis sa tibok ng puso niya. Kinompute niya ang kanyang cycle. Halos 2 linggo na siyang delayed. Nang hapong iyon, sa pagitan ng kanyang sunod-sunod na pulong, huminto si Fena sa isang parmasya. Bumili siya ng ilang pregnancy test kits. Itinago niya ang maliliit na kahon sa loob ng kanyang briefcase. Sa ilalim ng isang siksik na tumpok ng dokumento. Ang damdamin niya ay halo-halong pagkabalisa at pag-asa. Humingi siya ng appointment sa OB-GYN kinagabihan. Naghintay siya hanggang 3:00 ng madaling araw. Nang sigurado siyang tulog na ang buong bahay. Tahimik siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang mga kahon. Maingat niyang sinunod ang mga instruksyon at naghintay ng 3 minuto na pakiramdam niya ay 3 oras. Dahan-dahan. Unti-unting lumabas ang pangalawang linya. Malabo. At pagkatapos ay naging mas malinaw. 2 linya. Napatakip si Fena sa kanyang bibig upang pigilin ang sigaw ng tuwa. Naluha siya. Positive. Buntis siya. Magkakaroon siya ng anak. Napakasarap sa pakiramdam ng kaligayahan. Ito ang sagot sa lahat ng dasal niya. Inisip niya ang mukha ni Ellie, tiyak na matutuwa ang asawa niya. At si Aling Tessie, tiyak na titigil na ito sa pag-iingay tungkol sa kanyang di umano'y pagkabaog o kawalang silbi. Nagpasya siyang gawin itong sorpresa. Hindi niya sasabihin kina Ellie at Aling Tessie. Sa ngayon, gusto muna niyang kumpirmahin ang lahat. Gusto niyang magpunta sa OB-GYN. Makita ang fetus. At marinig ang tibok ng puso nito. Gusto niyang bumalik na may di matatawaran na patunay, ang unang ultrasound image. Kinabukasan, si Fena ay gumising na may panibagong sigla. Nandyan pa rin ang pagsusuka. Ngunit tinitiis niya ito ng may ngiti. Ang almusal ay kasing lamig pa rin ng dati. Pupunta ako sa mga kumare ko mamaya sa Rockwell para sa brunch. Sabi ni Aling Tessie. Papasamahan ko si Ellie. Opo. Ma. May pupuntahan din akong site na malapit doon. Sagot ni Ellie. Nakatingin sa cellphone. Ikaw, Vena. Aalis ka rin ba? Tanong ni Aling Tessie. Opo. Aling Tessie. May meeting ako off-site. Pagsisinungaling ni Fena. Ito ang una niyang maliit na kasinungalingan. Nag-book siya ng appointment sa isang pribadong ospital na malayo sa Makati. Upang walang makakakilala sa kanya. CJ. Mag-ingat ka. Sabi ni Ellie. Tiningnan ni Fena ang asawa at biyenan. Mukha silang abala sa sarili nilang mga bagay. Ngumiti si Fena sa loob-loob niya. Mamaya. Sa tanghalian o hapunan. Bibigyan niya sila ng pinakamalaking sorpresa sa buhay nila. Dadalhin niya ang balita na mag-iisa sa kanilang lahat. Pagkaalis ni na Ellie at Aling Tessie. Naghanda si Fena. Nagmaneho siya patungo sa ospital. Sa buong biyahe.
Hindi siya tumigil sa pagngiti. Inisip niya ang kwarto ng sanggol at si Ellie na masayang hawak ang kanilang anak. Hindi niya alam na ang naghihintay sa kanya ay hindi kaligayahan, kundi ang simula ng kanyang paglaya. Ang ospital na pinuntahan ni Fena ay isang eksklusibong pribadong klinika para sa kababaihan. Pumasok si Fena, at lalo siyang naging euphoric. Ito ang perpektong lugar para simulan ang kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ng paperwork, binigyan siya ng nurse ng chart at iginya siya sa waiting room sa ikatlong palapag. Miss Cortez, maupo muna po kayo. Tatawagin po namin kayo, sabi ng nurse. Salamat, sagot ni Fena. Nakangiti. Kinuha niya ang cellphone niya. Nag-iisip mag-research ng pangalan ng bata. Ngunit, naagaw ang atensyon niya ng isang tunog na nagmumula sa gitnang pasilyo. Ito ay isang boses na pamilyar sa kanya, ang boses ni Aling Tessie. Oh! Anak! Dahan-dahan. Baka madapa ka. Dinig niyang sabi. Natigilan si Fena. Boses iyon ni Aling Tessie. Ngunit kakaiba ang tono, ito ay matamis at nag-aalala. Isang tono na hindi kailanman ginamit ni Aling Tessie sa kanya. Kumalabog ang puso ni Fena. Anong ginagawa ni Aling Tessie dito sa isang gynecology clinic? Hindi ba't sinabi nitong magbabrunch sila ng mga kumare niya? Dahan-dahang lumingon si Fena sa pasilyo. Ang eksena na nakita niya ay nagbigay ng matinding lamig sa kanyang spine. Naglalakad. Dahan-dahan. Ang tatlong tao, una. Si Aling Tessie, na may hawak na handbag na hindi niya pag-aari at isang bote ng tubig. Pangalawa, ang kanyang asawa, si Eli. Ang lalaking nagsabing magsusupervise ng site ay naroon. Nakasuot ng kaswal na polo. At ang kamay niya ay inaalalayan ang isang batang babae. Ang pangatlo ay ang babaeng iyon. Hindi siya kilala ni Fena. Maganda ang babae. Mukhang mas bata pa kay Fena. Nakasuot siya ng pastel na maternity dress. At ang tiyan niya kitang-kita ay malaki na. Malamang nasa 6 o 7 buwan na siyang buntis. Dumaan ang tatlo sa harap niya at nagtungo sa mga upuan sa kabilang bahagi ng waiting room. Para si Fena ay na-freeze sa kinatatayuan niya. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo. Tinulungan ni Ellie ang babae na umupo ng maingat. Pagkatapos, lumuhod si Ellie sa harap nito. At hinimas ang malaking tiyan ng may tender at mapagmahal na kilusisang ekspresyon na hindi niya kailanman nakita kay Ellie. Anak, gusto mo bang uminom? Tanong ni Aling Tessie sa babae. Napakalambing ng boses. Hindi mo ba sinabing gusto mong mag-avocado smoothie? Bibilhan ka ni Mama sa cave sa baba. Hintayin mo na lang si Ellie dito. Tumango ang babae. Si Sandra at Sandy Galvez. Opo. Aling Tessie. Salamat. Aling Tessie. Tinawag niya itong Aling Tessie. Ngumiti si Aling Tessie ng malapad. Isang taos pusong ngiti na hindi kailanman natanggap ni Fena. Siyempre. Anak. Basta't ikaw. Ellie. Alagaan mo ang ating manugang at ang ating apo. Apo. Tumama ang salitang iyon kay Fena na parang martilyo. Manugang. Si Aling Tessie ay nagtungo sa elevator. Si Ellie ay nanatili. Umupo sa tabi ni Sandy. At hinawakan ang kamay nito. Nag-usap sila ng mahina. Paminsan-minsan ay ngumingiti. Mukha silang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Naghihintay sa pagsilang ng kanilang unang anak.
Ang natitirang damdamin ni Fena ay shock. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang magazine na hawak niya ay nahulog. Siya ay buntis. Pumunta siya rito nang may pusong puno ng tuwa para kumpirmahin ang pagbubuntis niya. At sa parehong lugar, sa parehong araw, natuklasan niya na ang kanyang asawa at biyenan ay nagdala ng isa pang buntis na babae na malinaw na itinuturing nilang pamilya. Naalala niya ang mga salitang sinasabi ni Aling Tessie sa telepono kapag akala nito ay hindi siya nakakarinig, yung babaeng baog na iyon. Baog. Baren. Kaya pala, sa lahat ng oras na ito, itinuring siyang baog at naghanda na sila ng kapalit. Hindi makahinga si Fena. Kailangan niyang umalis doon. Sa natitirang lakas, tumayo si Fena. Dahan-dahan siyang umatras. Pagkatapos ay tumalikod. Naglakad siya ng mabilis. Yumuko ang ulo. Hindi na siya nag-aalala sa appointment niya. Gusto lang niyang tumakas. Sa loob ng kanyang black DV. Sumigaw siya. Sumigaw siya ng pagkadismaya, galit, at pagkapahiya. Mga aso kayo. Sigaw niya sa loob ng soundproof na sasakyan. Pagkatapos ng 15 minuto ng pag-iyak, humupa ang kanyang hikbi at napalitan ng ibang bagay, isang malamig. Matalas na galit. Hindi siya ang mahinang Fena Cortez. Siya ang babaeng nagtayo ng kanyang business empire. Hindi niya hahayaang sirain siya ni na Ellie, Aling Tessie, at ng kabit na iyon. Pinunasan niya ang kanyang luha. Kinuha niya ang cellphone. Ang pregnancy test na nasa bag niya ay parang nagbabagang uling. Itinapon niya ito sa backseat. Hindi niya sasabihin kaninuman ang tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi kay Ellie. Hindi kay Aling Tessie. Ito ang kanyang sekreto. Ito ang kanyang lakas. Mabilis siyang nag-dial. Hello. Migs. Sabi niya. Ang boses ay paos ngunit matatag. Si Attorney Miguel Migs de Reyes ang matandang kaibigan niya at pinakamahusay na abogado na kilala niya. Fena. Anong problema? Ang aga mo yata. Kailangan ko ang tulong mo. Magdidiborsyo ako. At sisiguraduhin kong wala silang matitira. Kinahapunan. Nagkita si Fena at si Achoy. Migs sa isang luxury office apartment sa Makati-Isa pang pag-aari ni Fena na hindi alam ni Ellie. Si Fena ay nakasuot na ng business attire. Mukha siyang isang general na naghahanda para sa digmaan. Mabuti ka pa sa inaasahan ko. Sabi ni Achoy. Migs. Habang inilalapag ang briefcase sa mesa. Huwag kang magkakamali. Migs. Sa loob. Impyerno ako. Pero wala akong oras na mag-breakdown. May anak akong kailangang protektahan at may basura akong kailangang itapon. Sagot ni Fena. CJ. Simulan natin. Nakaprint lahat ng dokumento na hiniling mo. Una. Ang assets. Ipinakita ni Migs ang titulo ng bahay. 100% sa pangalan mo. Binili bago ang kasal. Separate property. Walang karapatan si Ellie rito. Kahit isang kusing. Legal. Maaari mo siyang paalisin anumang oras. Tumango si Fena. Mabuti. Pangalawa. Ang joint account. Tiningnan ko ang transactions. May malaking withdrawal 2 araw na ang nakakaraan $130. 000, mga 7.
5 milyon na inilipat sa personal account ni Ellie. Ito ang sinabi niyang investment. Wala akong pakialam kung maibalik ko iyan o hindi. Sabi ni Fena. Ang mahalaga, huwag siyang magkaroon ng kahit anong makuha. Walang silbi siyang asawa. Wala siyang makukuha. Kung gayon, ang unang hakbang ay huwag nang magdeposito ng kahit 1 sentimo sa account na iyon. Pangalawa, ilipat mo lahat ng direct debits mortgage, kuryente, tubig, internet, sweldo ng kasambahay sa personal account mo. Huwag siyang mag-enjoy ng mga benepisyo. Pero huwag niyang malalaman sa ngayon. Gagawin ko iyon ngayong gabi. Sabi ni Fena. Ang susunod na hakbang ay ang counter-attack. Kailangan natin ng patunay. Sabi ni Migs. Hindi sapat ang salita mo laban sa kanya. Kailangan natin ng matibay na ebidensya ng adultery at fraud. May mas magandang ideya ako. Sabi ni Fena. Narinig ko silang nagpaplano. Gusto ng Sandy na iyon ang bahay ko. Sigurado akong dadalhin niya roon ang kabit niya. Hindi mo siguro iniisip na mag-install ka ng hidden cameras? Tanong ni Migs. Mag-i-install ako. Sabi ni Fena. Kumikinang ang mga mata. Sa sala. Sa dining area. Sa pool. At lalo na sa guest room sa baba. Ang kwarto na sigurado akong inihanda nila para sa kerida niya. Binalaan ni Mig si Fena tungkol sa legalidad. Ngunit nanatili si Fena sa kanyang plano. Ito ang kanyang turf. Ang kanyang teritoryo. At isa pa. Migs. Sabi ni Fena. Huminto sandali. Ito ang pinakamahalaga. Buntis ako. Nagulat si Migs. The Fena. Mas pinadali o pinahihirap nito ang sitwasyon? Pinadali. Hindi kailangang malaman ni Ellie. Kailangang itago natin ito. Ang batang ito ay akin lang. At hindi ko hahayaang gamitin niya ito laban sa akin. Maaari mo bang itago ang status ko? Gagawin ko ang lahat. Sa sumunod na araw, bumalik si Fena sa bahay bilang ang naive, workaholic wife. Natulog siya sa tabi ni Ellie. Nagkukunwaring walang alam. Isinagawa niya ang kanyang plano. Inilipat niya ang lahat ng bills at sinigurong zero ang balance ng joint account. Pagkatapos, nag-order siya ng maliliit, wireless surveillance cameras. Ginamit ang kanyang kumpanya bilang tagapaghatid. At itinala ito bilang server component samples. Pagdating ng package, hinintay ni Fena ang perpektong pagkakataon. Dumating ito 2 araw pagkatapos. Isang Biyernes. Aalis ako, Fena. May out-of-town meeting. Sabi ni Ellie. May malaking brunch din ako. Hisha. Baka gabihin ako. Sabi ni Aling Tessie. Umalis sila. At sa sandaling sumara ang pinto. Inutusan ni Fena ang kasambahay at hardinero na mag-day off dahil daw magpa-fumigate siya. Mabilis siyang kumilos. Itinago niya ang mga kamera sa loob ng chandelier sa dining. Sa likod ng aklatan sa sala. Sa loob ng smoke detector sa guest room sa baba. Nang hapong iyon, nagtungo siya sa isa pang pribadong klinika. Nakita niya ang kanyang baby sa ultrasound screen. Thump. 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 Ang tibok ng puso ay malakas. 8 linggo na siyang buntis. Kinabukasan. Biyernes. Umalis si Fena sa bahay ng maaga.
Nagkukunwaring nag-out of town. Ngunit hindi siya umalis ng Makati. Nagtungo siya sa kanyang safe house. Pagdating niya, binuksan niya ang laptop. Handa na ang control panelapat na screen na nagpapakita ng bawat sulok ng kanyang bahay. Nag-abang siya. 10:15 ng umaga. Sumigla ang screen ng sala. Pumasok ang tatlong tao, Ellie, Aling Tessie, at si Sandy. And my God! Ellie! Napakalaki ng bahay na to. Sigaw ni Sandy. Ang boses niya ay malinaw na narinig ni Fena. Medyo marangya. Sagot ni Ellie. Ipinagmamalaki ang bahay na hindi niya pag-aari. Tingnan mo. Ito ang dining area. Dito natin idadaos ang baby shower. Sinundan sila ni Fena sa lahat ng kwarto. Bawat pagmamalaki at pang-insulto ay nare-record. Tama. Sandy. Itatapon ko lahat ng gamit ng babaeng baog na iyon kapag lumipat ka na rito. Sabi ni Aling Tessie. Ipapalit ko ang mga picture mo. Ang kasal ninyo ni Ellie. Pagkatapos, pumasok sila sa guest room. Tiyak ka bang didiborsiyuhin mo na siya? Ellie? Tanong ni Sandy. Maseryoso na ang tono. Ayoko namang ipanganak ang anak natin na kasal ka pa sa iba. Pangako. Baby. Sabi ni Ellie. Naghihintay lang akong makuha ang huling investment mula sa kanya ang $325,000. 000, mga 18 milyon na inutang ko. Pagdating ng pera mamayang hapon, aayusin ko na ang lahat. Para sa panganganak mo iyon. Baliw siya. Tawa ni Ellie. Inakala niyang nagtatrabaho ako. Ikset ko lang siya na hindi makapag-anak. Panahon na para itapon siya. Hininto ni Fena ang recording. Nasave niya ang 30 minutong video. Pinangalan ng proof of ruin. Tinawagan niya agad si Achoy. Migs. May ebidensya na tayo. Silang tatlo. Nasa bahay ko ngayon. Sa guest room. CJ. Fena. Huwag kang aalis dyan. Pupunta ako. Sabi ni Migs. Pupunta ka. Pero sasama ako sa'yo. Sabi ni Fena. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang tapos na ang laro. Tinawagan din ni Fena si General Bato, ang head ng security ng exclusive village nila. General, kailangan kong lumabas ngayon kasama ang abogado ko. May mga taong iligal na pumasok sa bahay ko. Huwag po kayong papasok hanggat hindi ko kayo sinisinyasan. Hintayin ninyo kami sa gate. Pagdating sa village, nagkita-kita sila si Fena, si Achoy, Migs, si General Bato, at ang dalawang guard. Pumasok si Fena sa bahay niya. Naglakad siya ng tahimik. Nakita niya sina Ellie, Aling Tessie, at Sandy sa sala. Si Ellie ay nakahiga. Nakasandig ang ulo ni Sandy sa lap niya. Mukha silang isang masayang pamilya. Mukhang masaya ang party. Malamig na sabi ni Fena. Natigilan silang tatlo. The Fena, sabi mo out of town ka. Sigaw ni Aling Tessie. Nag-iba ang plano. Sabi ni Fena. Sino yan? Tanong ni Ellie. Nanginginig. Siya. Pinsan ko yan. Buntis. Inabandona ng asawa. Kaya dinala ko rito. Pinsan.
Ulit ni Fena. Pinsan na nakasandal ang ulo sa hita mo. Pinsan na inaabutan ng cake ng nanay mo. Walang hiya ka. Sigaw ni Aling Tessie. Lalo pang nagalit kaysa sa napahiya. Umuwi ka na't nagdala ka pa ng security guard. Bahay ito ng Ellie ko. Ngumiti si Fena. Ellie. Naghihintay ka pa ba ng 18 milyong investment para sa proyekto mo sa probinsya? Namatay sa takot si Ellie. Narinig mo? Bulong niya. Narinig ko ang lahat. Naglabas si Achoy. Migs. Inilapag niya ang briefcase sa marble table. Ako si Achoy. Miguel Reyes. At nire-represent ako si Gil Athena Cortez. Ang legal na may-ari ng ari-arian na ito. Inilabas niya ang titulo. Kayo. Ellie Ventura. Aling Tessie. At E.D. Sandra Galvez. Ay mga trespasser na lamang dito. Wala kang ebidensya. Sigaw ni Ellie. Kinuha ni Fena ang remote ng V. Binuksan ang 80-inch screen. At pinindot ang play. Lumalabas sa screen ang napakalinaw na video ng guest room. Kung saan pinag-uusapan ni na Ellie, Aling Tessie, at Sandy ang plano nila. Ikset ko lang siya na hindi makapag-anak. Panahon na para itapon siya. Ang tawa ni Ellie ay umalinggaw sa sala. Itatapon ko lahat ng mamahaling damit niya sa basurahan. Palalabasin ko siyang walang damit sa katawan. Ang boses ni Aling Tessie ay narinig. Patayin mo yan. Sigaw ni Ellie. Sinubukang sugurin ang Z. Ngunit pinigilan siya ng security guard. Pagkatapos ng 30 minuto ng mapang-aping ebidensya. Namatay ang screen. Tanging hikbi ni Sandy ang narinig. Inilabas ni Achoy. Mix ang brown envelope. Iyan ang divorce petition. Naghahain si Miss Cortez ng diborsyo batay sa adultery. Pandaraya. Pagnanakaw ng pondo. At psychological abuse. Tiningnan ni Fena si Ellie. Gusto ko ng diborsyo. Ellie. Tumanggi akong maging GQ mo pa. Tumanggi akong huminga ng kaparehong hangin ng isang manloloko na tulad mo. At isa pa. Sabi ni Fena. Tumingin kay Aling Tessie. Hindi ako baog. Aling Tessie. Inilagay niya ang kamay niya sa kanyang flat na tiyan. 8 na akong linggong buntis. Ang mundo sa kwartong iyon ay huminto. Ang mukha ni Aling Tessie ay nagbago mula sa galit patungo sa takot. At pagkatapos ay sa kasakiman sa apo. Sinubukan niyang lapitan si Fena. Apo ko. Fena. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Para sa bata lang to. Maging pamilya tayo ulit. Huwag mo akong hawakan. Matigas na sabi ni Fena. Ang anak na ito ay akin. Hindi siya magiging apo mo. Hindi niya kailanman makikilala ang ama at lola na nagplano na ipahiya at abandonahin ang sarili niyang ina. Hindi mo na siya makikita. Malachi. Ituloy mo na. Inilabas ni Achoy. Mix ang notice of eviction. Ellie Ventura at Aling Tessie Ventura. Inaatasan kayong lisanin ang ari-arian ni Miss Cortez sa loob ng 30 minuto. At ito. Patuloy ni Achoy. Migs. Inilabas ang notification. I notice ng asset recovery. Ang gray LB mo, na nakarehistro sa kumpanya ni Fena, ay kukunin na ngayon din. Ibigay mo ang susi.
Walang nagawa si Ellie. Nanginginig siyang ibinigay ang susi. Ang mga gamit ko. Ang damit ko. Tanong ni Ellie. Desperado. Ngumiti si Fena. Sabi mo. Aling Tessie. Itatapon mo ang mga damit ko sa basurahan. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Lumabas kayo ng bahay ko. Ngayon din. Na ang damit lang sa inyong likod. Hinila na ni General Bato at ng kanyang mga tauhan sina Ellie. Aling Tessie. At Sandy palabas. Dinala sila sa kalye. Sa harap ng lahat ng curious na kapitbahay. Nakita ng lahat ang pagkapahiya ng tatlo si Ellie na walang tsinelas. Si Aling Tessie na sumisigaw. At si Sandy na umiiyak. Hawak ang tiyan. Alam na nawala na ang kanyang jackpot. Naiwan si Fena sa pinto ng kanyang bahay. Subukan mo akong kasuhan. Ellie. Bulong ni Fena. Tingnan natin kung sino ang bibigyan ng custody ng korte ang inang maisariling negosyo at video ebidensya ng psychological abuse. O ang ama na adulterous at scammer. Ang malaking gate ay sumara. At ang ingay sa labas ay naputol. Lumipas ang 1 taon. Ipinanganak ni Fena ang kanyang anak. Si Kero Cortez. Kero isang pangalan na nagpapahiwatig ng lakas at pundasyon. Ang buhay niya bilang isang single mother ay hindi madali. Ngunit punong-puno ito ng kaligayahan. Pinalitan niya ang lahat ng kasangkapan sa bahay. Ang guest room ay ginawa niyang nursery. Ang kumpanya niya ay lalo pang lumago. Lalo na nang ilunsad niya ang isang security API. Inspirasyon ng kanyang sariling karanasan. Ang kanyang diborsyo ay mabilis at brutal. Sa korte, isang piraso lang ng ebidensya ang ipinakita ni attorney. Migsang video. Walang nagawa si Ellie kundi bumagsak. Nawalan siya ng lahat ng bahay, ng kotse, ng asawa, at ng karapatan sa anak nila. Isang Sabado ng hapon. Si Fena ay nagmamaneho pa uwi. Galing sa isang matagumpay na acquisition ng isa pang kumpanya. Nakaupo siya sa kanyang bagong, marangyang puting electric sedan. Dahil sa construction, kinuha niya ang alternative route na ipinakita ng guide. Nag-iikot siya sa isang masikip na kalsada na puno ng mga lumang tindahan at sirang aspalto. Huminto siya sa harap ng isang putik na eskinita. At doon, nakita niya ito. Sa pasukan ng eskinita. Sa harap ng isang apartment na gawa sa plywood at lata. Nakita niya ang 3 tao. Una, isang lalaking marumi. Nakasuot ng punit na sando. Nakaluhod siya. Naglilinis ng gulong ng isang lumang motorsiklo. Ang maruming tubig ay umagos sa kanyang hubad na paa. Sa Eli. Pangalawa, si Aling Tessie. Nakasabit sa isang balkonahe ang mga mumurahing damit ng sanggol. Si Aling Tessie ay nagbibilad ng damit. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagod. Pangatlo, si Sandy. Lumabas siya. Hawak ang isang sanggol na malakas na umiiyak. Ang mukha niya ay walang buhay. Ang buhok ay magulo. Tumahimik ka. Wala ka bang alam kundi umiyak? Sigaw ni Sandy sa bata. Walang gatas. Wala tayong pambili. Sigaw ni Aling Tessie. Punong-puno ng galit. Tumayo si Ellie. Galit na galit. Wala akong pera. Akala mo ba tumutubo ang pera sa puno? Naghuhugas nga ako ng motor ng may-ari. Sabi mong mayaman ka. Sigaw ni Sandy. Niloko mo ako. Nakatira ako sa tambakan na to.
Sana pala. Inaborsyon ko na lang tong anak mo. Shut up. Anak ko yan. Sigaw ni Ellie. Kasalanan mo yan. Walang hiya. Sigaw ni Aling Tessie kay Sandy. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Dahil sa'yo. Diniborsyo siya ni Fena. Kung sana kay Fena pa siya. May apo akong mayaman. Nakita ni Fena ang tatlo sina Ellie, Aling Tessie, at Sandy sa gitna ng putik at amoy imburnal. Nag-aaway. Nagsisisihan. Ang sanggol ni Sandy ay umiiyak pa rin. Sila ang perpektong larawan ng karma at pagkawasak. Sa loob ng kanyang malamig at tahimik na kotse. Nakita ni Fena ang lahat. Ang tawag sa kanya ay baog at iksin. Pero ngayon, ang kanyang anak, si Kero, ay natutulog sa mamahaling kama sa air-conditioned room. Habang ang apo na ipinagmamalaki ni Aling Tessie ay umiiyak sa init sa gilid ng palengke. Napahawak si Fena sa kanyang bibig. Hindi upang pigilan ang luha, kundi ang tawa. Isang tawa na malalim, malakas, at mapait. Tawa ng tagumpay. Ang traffic light ay naging berde. Pinunasan ni Fena ang luha ng kagalakan. Sumampa siya sa gas. Ang kanyang sasakyan ay tahimik na umalis. Iniwan ang eskinita at ang kanyang mapait na nakaraan. Nagtungo siya sa kanyang bahay. Sa kanyang anak. Sa kanyang bagong buhay. Hindi na siya nag-iisip ng paghihiganti. Mas abala siyang maging masaya. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito tungkol sa karapatan, pag-ibig, at tagumpay sa gitna ng pagsubok. Kayo, mga tagapakinig, kung ikaw si Fena, ano ang magiging unang hakbang mo matapos mong matuklasan ang lahat? Ay share mo ang iyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan mo ang kwento, ay like at ay share mo ito upang mas marami pa ang makarinig ng kwento ni Fena. Ang isisi na naging snake charmer ng sarili niyang bahay. Salamat sa inyong suporta.